Okay, good day. Meron po tayo ngayon tanggap, standard electric fan, stand fan po ito. Ang issue po nito, yan kung nakikita nyo, mabagal po siya umi-start. So yung mga gantong problema po, hindi naman po siya mahirap reparin. So kayang-kaya nyo na po yung reparin. Panoorin nyo lang po maigi itong video natin. So yan, kung nakikita nyo, naka number 3 po siya, pero mahina pa rin pong umikot. At meron pang electric pan na naka-open dun sa likod, kung nakikita nyo. Pero mabagal pa rin talaga siya at mahina bumuga ng hangin. So, syempre, ang gagawin natin dito, kailangan muna natin baklasin yung kanyang swing knob. Tsaka yung tornilyo doon sa likod. At ayan pa, isa pa niyang issue. Basag po yung kanyang gearbox para sa pag-swing, rotating niya. Yan. So, nilinis ko lang muna ng konti, tinanggalan ko ng konting agyo. So, doon muna tayo mag-focus sa sinabi ni customer na mahina daw bumuga ng hangin. So ito, ang gagawin po natin, baklasin po natin yung kanyang starting capacitor. Meron lang po yan dalawang wire. Pwede nyo pong putulin yan. At kung wala naman po kayong multimeter or capacitor tester, pwede nyo po muna siyang palitan direct. So ayan, ginawa ko, tinalupan ko yung wire, then pinagdikit ko. Minsan kasi nag-i-stack po yan ng power dyan. So kung bigla nating tetesterin, pwede pong ma-damage yung ating tester. So yan, yung nakikita po ninyo, ang value po niya ay 1.5 microfarad. So sinet ko yung ating skeleton na LC meter. Yan. Then kinabit ko yung kanyang alligator clip, yung kanyang probe doon sa ating capacitor. Dapat po maging reading niyan ay 1.5 UF or 1.4. Kung nakikita po ninyo, 0.50 UF na lang siya. So yung 1.5 is 0.5 na lang po. At then yan, kumuha na ako ng bagong capacitor. Then testing natin. Kung makikita po ninyo ay 1.41 lang. Kasi dun sa gilid niya, mayroon pong nakalagay dun na tolerance na plus minus 5%. So kung gusto niyo pong mating yung 1.5 or 1.55, pwede po kayong gumamit ng mas mataas na capacitor tulad ng 1.7 UF. So total malaki naman po yung kanyang motor. Ang ginagawa po namin dito, tinataas na po namin siya ng 0.2 UF para kahit papano bumalik yung dating yung lakas. Kasi may pagkakataon na yung winding po ng mga gantong electric fan ay humihina din. Tulad po sa mga bagong rewind na mga motor, doon po pag bagong rewind, ang kinakabit na po namin capacitor doon ay 2 microfarad na. So dahil ito ay original pa, ang pinalit ko lang po dito ay 1.7 microfarad. Pero kung may 1.5, pwede rin naman po yun. So, ang ginawa ko lang diskarte dito, hinihinangan ko muna yung mga terminal niya. Tulad niyan, yung dalawang terminal ng capacitor, then yung dalawang wire na pinutol natin. Para madali po siyang ihinang doon sa ating capacitor. Wala naman po yung positive at negative. Pwede po yan magkabaliktad. Basta po may kabit natin ng maayos. Kasi yan po ay starting capacitor. Pag yan po ay hindi natin napalitan, naagapan na mapalitan, ganung mahina na siya, pwede pong ma-damage yung ating motor. So, ayan, tinesting ko na po. Kung nakikita po ninyo, mabilis po siyang start. Ibig sabihin nito ay malakas na rin po yung kanyang hangin. Yan. Tapos, habang hinihintay natin yung customer, tungkol doon sa decision niya doon sa ating gearbox para sa swing, yan, dumating na po pala at kailangan na daw palitan. Gusto raw niya gumagana yung kanyang swing. Yan. At tinanggal ko ulit yung kinabit nating capacitor. Then kailangan natin palitan itong ating gearbox. Meron lang po yung 3 tornilyo. 2 sa magkabilang gilid at isa doon sa ibabaw. Madali lang po siyang palitan. Meron naman po yung guide na pinaka-dowel para doon sa ating casing. Para mailapat nyo po siya ng maayos. So ayan, nakita po ninyo, basag po yung kanyang gearbox. Lagi po yan nangyayari sa mga gantong standard. Kahit po sa mga desk fan, ganun din po. Madalas po talaga yan nababasag. Wala po kasing metal niyan eh.
So, yan, kumuha na tayo ng bago at sinalpak na natin doon sa ating electric pan. Yan. Sa dating posisyon lang din niya, kung paano siya tinanggal, ganun lang din po ninyo ibabalik. Tatlong tornilyo pa rin tulad ng dati. At isa doon sa may pinaka lever niya. Kailangan po maikabit natin yun para po mag-swing siya. Kasi kung hindi po may kakabit, hindi pa rin po siya magsiswing. Yan, isa lang naman yung tornilyo niyan na kailangan mo ibalik dyan. Yan. Tornilyo mo lang isa. Tapos yung capacitor kanina na tinanggal natin, kung saan natin siya tinanggal, doon na lang din natin siya ibabalik. Kasi yun talaga yung kanyang original position. Then inikot ko yung LEC, tinignan ko kung maluwag bang ikutin. Ibig sabihin, lapat naman yung ating gearbox. Yan, tinornilyo ko na yung capacitor kanina. Then pwede na natin siyang testingin ulit kung magsiswing na. Yan po. Kung nakikita po ninyo, nag-swing na po siya. So pwede ko na po siyang i-assemble. Yan. Kailangan lang naman yan, nagsiswing siya ng kanan at kaliwa. So sa pagbabalik po ng takip sa likod, kailangan lang po natin maisentro maigi doon sa may butas, sa may gearbox. Yan yung metal part po na yon. Doon po natin siya ikakabit. So tapusin ko na po yung ating video. Hanggang dito na lang. Sana po ay may natutunan kayo. At sana rin po ay huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At sana din po huwag niyo pong kalimutan i-click yung ating notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago nating video. Salamat po. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.